Marikina ay isa sa mga syudad na bumubuo ng pangunahing rehiyon sa bansang Pilipinas, ang Metro Manila. Isa ang Marikina sa mga maituturing na maunlad na syudad sa bansa dahil sa naiimbag nito sa ekonomiya nito. Kung mayroon kayong sapatos na yari sa katad o leather, marahil makikita nyo doon ang Made in the Philippines. At malaki ang porsyentong gawa ito sa Marikina sapagkat ang Marikina ay kinikilala bilang shoe capital ng Pilipinas. Halos 80% ng mga sapatos na gawa sa Pilipinas ay yari sa Marikina. Noong panahon pa ni Marcos, napakaganda ng industriya ng sapatos dito sa amin. Meron kaming Marikina Trade Fair na kung saan ang Marikina Trade Fair ay nasa harap ng City Hall. Maraming mga magsasapatos na sila ay nag-establish doon ng kanilang mga shoe factory outlets. Ngayon ito din ay nagkaroon ng branch pa sa Shoe Expo sa Cubao. Maraming mga nagpupunta dito mga turista. Sila ay bumibili ng mga sapatos na dekalidad na made in Marikina dahil alam nila na ang mga sapatos na made in Marikina ay napakatibay. Nagsimula ang industriya ng sapatos sa Marikina noong 1887. Sinimulan ito ni Don Laureano Guevara o mas kilala na Kapitan Moy noong bumili siya ng isang imported na pares ng sapatos mula sa Maynila at dinala ito sa Marikina. Sinuri niya at ng kanyang mga tauhan ang binili niyang sapatos. Unti-unti nilang hiniwa-hiwalay ang mga parte ng sapatos, sinuri at binuo ulit para malaman nila kung paano ang paggawa nito. Simula noon, ay marami ng pamilya sa Marikina ang nagka-interes sa paggawa ng sapatos hanggang sa naging isang maipagmamalaking industriya na ito ng syudad. Ang mga sumunod na taon ng industriya ay naging masagana. Maraming tao mula sa iba't ibang lugar ay humanga sa sapatos na yari sa Marikina. Hindi naglaon ay naging kilala na ang Marikina sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa sa larangan ng paggawa ng sapatos. Ngunit maraming bagay ang naluluma at pinagpapawalang bahala na paglipas ng mga taon. Ganito rin kaya ang nangyayari sa industriya ng sapatos? Ang shoe industry dito sa Marikina ngayon ay medyo nawala na. Kasi ang dating mayor namin ay hindi sila nag-focus sa sapatos. Ang 1,600 na manufacturers ay nawala na, naging 91 na manufacturers na lang ang natitira. Dahil hindi pinagtuunan ng pansin ng dating mayor namin. Ngayon, yung mayor, gusto niyang i-revive ang shoe industry. Meron siyang suportang ibinibigay ngayon sa mga shoe manufacturers. Meron siyang incentive na ibinibigay na may discount ang taxes ngayon para bumalik lahat yung mga shoe manufacturers sa Marikina. Yung nag-alisan, gusto niya bumalik dito para mabuhay uli ang Marikina. Kasi namatay ang shoe industry ng Marikina eh. Hindi masyadong nabigyan ng pansin noong nakakaraang administration. Ano-ano ba ang dahilan kung bakit humina ang industriya ng sapatos sa Marikina? Ano ang epekto nito sa mga gumagawa rito ng sapatos? Ang shoe industry dito sa Pilipinas ay nawawala dahil sa competition ng China. Ang mga China at different country ay nagpapadala ng mga imported shoes. Binibili ng mga tao dito sa atin dahil magaganda ang style at saka mas mura. Meron ka lang 100 piso ay makakabili ka na ng sapatos. Pero hindi alam ng kapwa Pilipino natin na ang durable ng China ay masyadong naglalas lang siya ng 3 months. Una, ang taas ng taxes na pinapataw niya sa mga shoe manufacturers. So, ang ginawa ng shoe manufacturers, lumipat sila ng agawaan na outside Marikina. Tapos niyan, nangyari pa yung sa China. Ang baba-baba ng presyo. Yan, pinatay ang shoe industry ng Marikina. Yun ang problema doon. Tapos walang suporta ang municipal government sa mga shoe manufacturers sa Marikina. So nag-alisan ng mga
mga shoe manufacturers sa Marikina, lumipat sila sa iba para mababa ang mga taxes. Yan ang naging problema. Unti-unti na nga bang namamatay ang industriyang ito? Ayon sa isang chart na galing sa munisipyo ng Marikina, noong 2006 ay nakapagtala sila ng 181 na pagawaan ng sapatos. Simula noon, ay bumababa na ang bilang ng mga pagawa ng sapatos sa Marikina. Naging 126 na lang ang bilang nito noong 2010. Nakakabahala ang pagbaba ng bilang ng mga pagawaan ng sapatos sa Marikina. Ito'y dala ba ng mga sapatos na galing ng ibang bansa na naibebenta sa murang halaga? Isa itong epekto ng globalisasyon. Hahayaan na lang ba natin itong mangyari sa industriyang ating minahal? Meron bang mga bagay na ginagawa upang suportahan ang industriya ng sapatos sa Marikina? Nagbibigay ngayon ng mga karagdagang incentives para sa mga magsasapatos. Una na yung binanggit ko, yung Marikina Trade Fair, kung saan showcase sa mga magsasapatos yung kanilang mga produkto. Ang isa pang incentive na binigay sa mga magsasapatos ngayon ay ang business tax incentive. Ang business tax incentive ay napakagandang ordinansa dahil para sa isang magsasapatos na established na sa Marikina, for the next 5 years, makaka-enjoy siya ng 30% discount sa kanyang business tax. So pag nagbayad siya ng tax on time, 30% discounted na kaagad ang kanyang business tax. So ang kanyang madi-discount ay magagamit pa niya sa pagbili ng materyales, pagdagdag ng kanyang mga labor o kanyang mga sapatero. Masasaksihan pa ba natin ang muling pagbangon ng industriya ng sapatos ng Marikina? May liwanag bang naghihintay para rito?